balik sa atin. Ano yung pakinabang natin? Tama ba? Doon yung pakinabang natin. Nako, bilis natin. Nung maaral, naranas ko ito eh. Akala, ayun lang. Ako din eh. Alam mo, nakikisalo ako sa mga nanginginom. Di ako nanginom doon. Nung bata ko, di ako. Pero kapag nagpapabili sila, bili ka ng alak sa iyo sa kuya. Ang bilis ko talaga. Oo, ang bilis ko. Tapos, pag alam ko na yung alak na bibili, yung gin na nabibenta yung bote niyan eh. Ano? O akin yung bote. Ako, sige. Ay, yuman. Kahit, sabi ko, bili na po ako. Kahit hindi pa ako utusan. Nagbubuluntin na ako. Kung saan ako, bili pa po kayo. Dati yung bill, kasi 48, 47 lang. Hindi ko, nabutan niyo pa yun. 47, 48. Sabi na sa inyo yung sukli. O rin may 3 ako, may 2 ako. Ini-import ko yun. Nakangiti ako kapag inuutusan ako. Lalo pag sa iyo sukli. O kaya kahit hindi ko kilala yung natuto sa akin, bili ka ng sa iyo isa. Ang bilis ko talaga. Nakadepende eh. Kaya nga alam niyo, problema kasi natin. Problema natin. Pag alam natin parang wala tayo nakukuha, hindi tayo nakutusan. Ang bigat, pag paano natin pag inutusan tayo. Oo. Diba? Pag naghuhugas, akala mo ang bigat ng plato. Try mo. Utusan yung anak mong may parating na parcel na wala pang pambayad. Utusan mo yan. Nako, mami, pwede ba ikaw muna magbayad ng parcel? Ako muna magbayad ng plato. Ako muna magsasain. No? Kasi may nakukuha tayo eh. Pero alam mo, hindi dapat gano'n. No? Hindi dahil sa kung ano yung nakukuha mo. Sinusunod mo ang magulang mo, hindi dahil sa kung ano yung nakukuha mo. Kasi alam nyo, sasabihin ko po sa inyo, ng mga anak, patutuloy natin mga anak dito. Minsan ang magulang is underappreciated. Minsan tanong ko, nabatin niyo na ba ang mami nyo? May regalo na. May regalo na. Alahas. What? Thank you, Lord. Kamusta naman yung iba? Dinatin nyo na. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, hindi lang dapat tuwing Mother's Day natin pinag-thank you or pinapasalamatan magulang natin. Dapat araw-araw nag-thank you ka kasi lahat ng pagod, lahat ng hirap ng magulang, may babalik ng anak yan eh. Tingin niyo ba kaya yung i-return yung favor ng magulang? Hindi. Lahat ng ginasa sila sa isang anak, hanggang lumaki yan, higit pa sa milyon. Milyonaryo ang magulang. Walang bultuhan na pera, wala nga lang. Pero yung araw-araw nakakagawa, tingnan mo, yung mga nanay, yung mga tatay na naging nanay, tingnan niyo kung mabuti, kahit walang degree yan, nagiging doktor. Pag nagkasakit ka, alam mo i-ampul-ampul dyan. Lalo sa probinsya, hindi yan nagtapos ng culinary. Pero gagaling magluto. Magugulat ka. Hindi nagtapos ng medicine, pero alam yung mga gamot-gamot. Diba? Yung mga herbal-herbal, lagaan ka na lang kung ano-ano dyan. Gagaling. Diba? Hindi marunong magmasahin, pero pag may problema ka, may kabag-kabag ka dyan, hilot dito, hilot doon. Hindi carpenter yan, pero nako, pag nag-design ng bahay yan. Pero alam nyo, lahat yun nagagawa nila for the sake of love. Nagkaintindihan. Mga papa ko ito. Gano'n? Kaya dapat kasiyakan natin, may natatanggap tayo o wala. Pangalawa, sabi dito, obedience cultivates relationship. Tanong ko sa inyo, ito mga bata, anong dahilan bakit sinusunod niyo si mami, si daddy niyo, papa niyo? Bakit kayo sumusunod? Kasi naghihingi kayo. Are you obeying? Di ba, bebe?
Sumasara ka ba ng papa mo kasi may reward? No? And sometimes kasi, sabi nito, obedience cultivates relationship. Sumusunod ka, hindi dahil sa may natatanggap ka, kundi mahal mo yung nag-uutos sa'yo. Hello? Alam niyo, there's only one way to be blessed. Kasi yung pagpalaki, mga bata, mga anak, i-please mo na magulang niyo. Marunong na kayo magsaing? Talaga? Kasi Yung tatlo, makapag marunong na kayo magsahing? marunong na. Marunong na kayo maglugas ng plato? Marunong. Ba? Magwalis? Marunong. Oh, ay, Sport. ay, taray. Yan, ito ang next kong question. Habang ginagawa niyo ba yan, masaya kayo? Magwalis. Linis ng pan. Ay, marinong kita, naglilinis na ng van. Obedience, sabi nito, obedience is not just about following rules, but about cultivating a relationship with God based on trust and love. Ang pagsunod ay hindi lang basta pagtupad sa kasunduan o yung iniuutos sa'yo, kundi pag-aalaga sa isang relasyon. Kaya nga nanlalamig ang relasyon ng magnanay, minsan na, not all the time, minsan dahil hindi ka sumusunod. Alam niyo ba, mga anak, kapag inuutusan kayo, it means mahal kayo ng magulang niyo. Kasi kung wala nagmamahal sa'yo, wala namang uutos sa'yo. Sabi dito, ang pagsunod ay hindi lang basta pagtupad sa kasunduan, uutos, ngunit pag-aalaga sa isang relasyon. Sumusunod ka, hindi lang basta sa utos, kundi dahil mahalaga sa iyo ang pinanggagalingan nito. Mahalaga ba sa inyo magulang niyo? Mahalaga hindi. Dapat, kung mahalaga sa iyo ang magulang mo, nasa isip mo na dapat ginagawa or tinutupad mo ang niutos nila. Kung anong sinabi, anak, huwag ka nang kumain ng bawal, opo, bukas na lang. Masarap pa ngayon eh. Anak, bawal ka uminom ng Coke. Sa araw ko, titigil na ako. Ngayon, meron pa kasi. We should obey out of love. Dahil mahal mo. Example ko. Kayo mga anak, kapag ginagawa niyo ba, naisip ko ba ito? Siguro baka pinapagawa sa akin ni mami ko kasi minsan nakapagod na siya. Naisip niyo yun? Buti si Francine na lang nakagising. Ano? Dapat na naisip nyo, dapat sa isang pamilya kasi hindi pwedeng nanay o tatay lang ang gumagalaw. Dapat yung mga anak, Yes. hati-hati lang. Pray kayo ng pray, Lord, bigyan niyo po na makapagbuhay ang nanay ko. Tapos hinahayaan sila na ang kumilos. Naglalaba. Maya-maya may sinasanayin pa yan. Maya-maya naghihiwa pa yan ng Ricardos. Pagtapos maghiwa ng Ricardos, nagluto, nagbanlaw. Pagtapos maghain, balik na naman, namamlansya na naman. Tapos pray ka ng pray, Lord, bigyan mo na makapagbuhay. Tapos ikaw mag-cellphone lang. Diba? Alam niyo, kailangan din natin balanse. Kung may ginagawa si Mami, magtanong kayo na, Mami, Papa, ano pong may tutulong namin? Kasi, sure ako, yung mga magulang, nag-iisip din yan. Lord, palakihin na po itong mga anak ko para pangutusan na. Diba? Kaya nga alam nyo, napapagod din ang magulang. At yung mga magulang ninyo, mga magulang ko, hindi po yan sila pabata eh. Hindi sila pabata. Tinitrain tayo kung paano maging tao, kung paano mamuhay, kung ano dapat gawin. Kasi hindi handa kayo. Bakit? Sa oras na sila i-recall na ng Panginoon, alam niyo ang gagawin. Diba? Hindi mag-isip ka pa, si Mami kasi wala dito, yung tinuruan, paano magugas ng plato? Paano ba unahin mapagbantaw bago magsabon? Diba? Kung hindi ka maktayin sa ganun, kawawa ka eh.
Example, kami. Ang na-train lang sa amin, kasi pag magsasangin lang talaga, yun lang ang alam namin. Iniwanan kami ng magulang. Wala na magulang. Sipin mo, 9 years old, wala na akong magulang eh. So, paano magluto ng ulam? Anong gagawin namin? Sige, mag-experiment. Di pa ako sa YouTube doon. Wala pa, luto ako. Ako ako nakadistino sa kusina. Yung kuya ko, taga-igib, yung mag-igib kami mula rito hanggang doon sa Goldilocks. Lalo. Ang gano'n kami